DZRH Tawag Pansin. Ang mga residente ng Zone 5 Central Signal Taguig City ay nagpasalamat at natuwa sa ipinagawang tulay sa Visayas Street. Ito ay ang Likuanan Bridge. Ayon sa mga residente, ang nasabing tulay ay pinagawa ng kanilang barangay chairman Sonny De Villier. Ayon pa sa mga residente, sa nakaraan ay laganap ang mga aksidente sapagkat para itong malalim na hukay at ngayon ay maiiwasan na sapagkat naipantay nito sa normal na kalsada. Ayon pa sa kanila, tulad ni Joel Peñaflor at Francia Kumar na nagsabing marami na umanong nagdaang administrasyon sa kanilang pook ay walang nakaisip na may pagawa ito maliban sa kanilang chairman Sonny De Villier. Okay po. Kasi po dati, itong tulay na ito masyadong matarik. Both side po yan, magmula po doon hanggang dito. So ang tarik po yan siguro almost 12 feet. So nung time po na marami ng administrasyon dumaan dito, wala po ni isa man lang nakaisip na gumawa nito. Tanging lang si Kapitan Sonny De Villier ang nagplano na ayusin to. Sa kadahilanan po masyado ng matarik at delikado sa mga motorista. Una-una po kung mapapansin yung area na yan, parkingan po ng mga sasakyan ng tricycle papunta po GHQ. So dito po ang daanan nila. Ngayon kung mapapansin, pag bumababa po ang tricycle doon, halos pabulusog po siya. Ngayon kung medyo mahina-hina po ang driver ng tricycle, posible po madisgrasya. So kawawa po yung mga tao. So ibig sabihin kapag umuulan din at bumabaha, malalim din ito? Malalim po. Malalim po. Kung mapapansin niyo po, malaking creek po yan. Mataas po ang tubig dyan. Pag malakas talaga ulan dito. Kung maalala ko, nakakaraan dating bagyong Undoy po yon. Inabot po yung tubig yan. Itong proyekto po ni Kapitan Sonny De Villier, napakaganda po para sa amin. Noong una po talagang medyo delikado po talaga ang lugar na to. Ngayon napa-improve po ito na ating kapitan na si Sonny De Villier. Malaki pong naitulong niya para sa aming community. Kaya wholehearted kami ngayon nandito para isuporta ang administrasyon ni Kapitan Sonny De Villier. Baka matanggal na ang pustiso ko. At ito ay project ng administration ni Kapitan Sonny De Villier. Pero matagal na ito. Ngayon lang magawa. Naku, ang Tagalog ko. Ano pa? Pinasinayangan ng nasabing Likuanan Bridge sa pangunguna ni Chairman Sonny De Villier at dinaluhan ng kanyang mga supporters. Tuwang-tuwa ang mga residente at isinisigaw ang pangalan ng kalang Robin Hood ng barangay na isang... Hindi lamang ang tulay nito ang proyekto makakatulong sa mga residente. Isang computer learning center din ang itinayo ni De Villier. Ito ay mismong sa tahanan niya nilagay, kanyang pinalaki at ginawang paaralan. At ito ay libre para sa mga mag-aaral na residente ng Barangay Signal Village sa harap ng Santo Niño Catholic School sa Taguig City na ayon sa mga kabataan ay malaking tulong para sa kanila. Makakatulong po sa mga estudyante. Sa paanong paraan makakatulong? Anong ibig mo sabihin makakatulong? Pag hindi na mahirapan maghanap ng ibang lugar na pupuntahan. So anong may advice mo sa mga kabataan ngayon? Wag po abusuin yung kahit may ganyan na, wag po abusuin, yung kontrolado lang po yung paggamit. Ang mga kabataan ito ay mabibigyan sa proyektong ito dahil ang libre ang pag-aaral para sa mga kabataan hindi lamang sa computer maging sa ibang uri ng mga vocational course ayon kay Chairman Sonny De Villier. Lahat ng mga kabataan, mga 18 to 30 years old, binibigyan namin ng priority yung mga gustong kumuha ng training seminar. So, paano nyo po naisip ang ganitong proyekto? Matagal na namin pinopropose yan, yung, especially yung sa livelihood na nakapag-umpisa na rin kami sa barangay, yung mga water lily, ginagawa mga bags, mga lagayan ng cellphone. At sa ngayon, nakikipag-ugnayan kami sa TESDA para mabigyan ng training, lalo-lalo na yung cellphone technician. Yan ngayon ang on-demand sa mga tao. At diyan kumikita karamihan yung mga kabataan natin. Kaya pati yung sistema ng computer, kasi sa ngayon, ayon kay Congressman Freddy Tinga, tayo ay napaghuhuli na ang bansang Pilipinas pagdating sa computer. So kinakailangan maturuan bata pa lamang. At isang bagay na nakita ko, Bing Tormento,
Dito, mga elementary pa lang, talo pa nila ang teacher sa paghahawak ng computer. Kahit ako nagugulat ako sa mga bata na napakalit. So kung yan ay patuloy natin susuportahan, dito sa Asia tayo mangunguna. So anong oras ang bukas at sara nitong iyong training center na ito? Ganon, mga 8 to 5, ganon. At continuous yan. Pag nag-start tayo, continuous yan. Dahil sa isang training, minsan 3 months aabutin. So parang paaralan ito na binigyan na ng opisyal na pagkilala ng TESDA or what? Ganon na nga, bali magiging accredited to ng TESDA. At ang TESDA rin siguro tutulong para masuportahan din yung pangangailangan. At ito lang lugar ko ang siya pinagagamit kong libre. So itong lugar nito, itong gusaling ito, mismo sarili mo. Sarili ko po. Pero ilalaan mo ito para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Tama po, ilalaan natin yan para sa kapakanan ng mga kabataan natin dito, lalo-lalo na yung mga kabataan na minsan di na nag-aaral. Kasi ang aking pagkakaunawa sa Japan, sa China, kaya maunlad ang mga bansa na yan, kung di nila mapag-aral, dinadaan nila sa mga training nga na kung paano maging yung mga technician or mechanical. Advance sila masyado, bata pa lang, hindi naman kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Kung hindi mo kaya, diyan nila siniswitch sa mga training para magkaroon ng hanap buhay kaagad. Paano po naman ang maintenance na nasabing paaralang ito? Yun yung nagkakaroon kami ng pag-uusap na kung maisusupply nila yung sa maintenance at yan naman ay ililibre ko naman tong aking lugar, baka gano'n ang mangyayari nun. Sa tingin ninyo ilang mga kabataan ng mabibiyayaan itong training center na ito sa araw-araw? Sa araw-araw, tingin ko ito sa isang training kahit 1,000. Sa isang course, kayang-kayang may mga kabataan. Okay, kayo po ay ilang taon nang namamahala bilang barangay chairman sa lugar na ito? Nung ako ay nanungkulan 1989, ako po ay nagpahinga dahil ako ay nagpastor at kumuha ako ng International Bible College, nag-aaral ako. At pagkatapos nga, ako ay narito na nagpapastor, pero nakita ko talagang kinakailangan pa rin na una-una, maitaas ang Diyos sa lugar na ito, sa mga kabataan. Kasi kapag Diyos na ang binanggit, yung mga kabataan na yan ay bumababa ang kanilang mga puso. At pagkatapos, supplyan sila sa lahat ng pangangailangan, lalo na sa pangangailangan nila sa kanilang mga pag-aaral. At ganun din, yung mga hindi nakakapag-aral, meron po kaming itong bubuksan natin training school center. At hindi mo na itatanong, maging sa mga kabataan ng 03, ginagawa na po namin sa barangay yung tinatawag na KBA, Kapitbahay Aralan. Tapos meron kami tinatawag na 3 years to 5 years na doon sa daycare na tinuturuan hanggang makapag-aral ang mga bata. Tawag Pansin! Paglalahad ng mga isyung may kalabuan, paglilinaw ng mga kontrobersyal na issue, paalala sa mga opisyales ng pamahalaan, pagsisiwalat ng mga anomalya sa ating lipunan. DZRH, Tawag Pansin! Maraming mga malalabong issue sa ating lipunan na dapat ay pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan. Tayong lahat ay may karapatan na paalalahanan ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan. Sila ay ating bubusisiin dito sa DZRH, Tawag Pansin. Sa palatuntunang abot kamay sa DZRH ni nakatotong Big Formento at Bigs ng Bayan, Karen O. Yung. DZRH, Tawag Pansin.